Teka muna, dito mo tayo sa presyo po ng bigas, supply ng bigas. NFA pala, no? Ay, meron silang collaboration. Ayan na, collab. Collab with LGUs, di ba to? May collab. Isabihin, meron silang ugnayan at meron silang gustong gawing makagagaling sa ating bayan. Lalo po pag pinag-usapan ang tungkol sa bigas. O, nakapagsaing na ba kayo? Kumain na ba kayo ng almusal sa mga sandaling ito? Baka maya-maya pa dahil sabi nga sa atin Weng Salvacion magpapain-in muna sa kama. Walang pasok, di ba? Walang pasok eh. Diyan muna kayo at maya-maya na kayo mag-almusal. Pero may pansaing ba kayo? At nakabili ba kayo ng murang bigas? Nasa linya po natin, Administrator Larry Lacson ng NFA. Administrator, magandang umaga po. Hello, Kong Hefa Choy. Hi, good morning. Opo. Good morning, Melo. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Good morning. Opo. Teka po, at medyo naiinip na kami dito sa deklarasyon ng food security emergency, pero ang pagkakaalam namin, inaayos na po yung, di ba mangyayari po yung, ang tawag dito, pagbibenta po ng bigas ng NFA sa mga LGU pag saka pa lang pag naideklara na po yung food security emergency. Tama ba, Administrator? Tama po yun, no? Inaantay pa po natin yung declaration, of which kahapon sa hearing sinabi naman ng Department of Trade and Industry Representative na mukhang in 2 days, mukhang lalabas na yung NPCC recommendation, and then from that recommendation, si Secretary naman, no, can declare it and then utusan niya na kami to distribute this rice. Opo, ang nagpatagal po ay yung, tama ba, yung formula? Kung paano po ang mangyayaring pagpipresyo, tama ba, Administrator? According po dun sa DTI representative, yun po yata yung kanilang medyo pinaplansya. So, inaayos. Oh, pero meron na rin kayo nabanggit in the past na maaring ang maging presyo po sa mga LGU kung ibebenta ito ng NFA ay 36 at may ibebenta naman sa 38 pesos sa publiko. Tama ba, Administrator? Tama. Yun po yung ang ating estimate dyan na magiging presyuhan pagdating po sa merkado or publiko. Opo, pero siyempre habang hindi pa lumalabas po yung presyo na yon, magagaling sa National Price Coordinating Council yung formula kung paano yan, hindi pa po ito final, Administrator. Ganito po, paglilinaw lang. Yung sa National Price Coordinating Council, ang formula po na sinasabi nila ay yun kung paano na sabing mayroong food security emergency. Yun po yun. Ang formula po in terms of computing magkano ibebenta sa publiko ay nasa sa NFA at NFA Council. So ngayon po, hinihingi na namin ang approval ng NFA Council. So iba po yung sa NPCC formula, iba po yung sa atin sa NFA. Paliwanag nyo nga po ano ang dun sa formula ng NPCC kasi yan ang gusto naming intindihin, ba't tumagal eh. O, anong dahilan? Yung formula pala na iba yun. Anong klaseng formula po yun, Administrator? Actually, hindi po tayo miyembro ng NPCC, si Secretary po yan. But basically, ang pagkakaintindi po natin dyan ay yung paano mo nasabi na merong food security emergency. So titignan po nila yung mga datos, lahat po ng datos, pagbili ng bigas, magkano, makarating sa merkado, magkano. So, titignan po, I'm just assuming na titignan nila kung yung mga numbers will support yung food security emergency na tinatawag. Yun po yung kanilang parte. Dito naman po sa NFA, sa atin, ano po yung karapat-dapat na presyo na ibenta namin sa merkado. Na alam naman po natin always lugi, pero hanggang saan lugi o hanggang saan pwede nating ma-recover yung loss na panalo pa rin ang consumer. So wala na tayong problema sa presyo. Meron na kayo. Pag once na ma-declare yung food security emergency sa loob po ng 2 araw na paparating, Administrator. Meron na po kami pinrepose sa NFA Council at for approval na po yun. Opo, yun. Okay. Teka, so yun nga po ang pinagtataka namin, pero siyempre hindi nyo naman po saklaw yun. Ano? Ang nagtataka lang po kami bakit sila na nga nagbigay ng go signal. Sige na, pwede na kayo mag-declare. Pero yung pala,
babalik uli sa National Price Coordinating Council dahil may formula pala silang sinasabi. Anyway, Administrator, so meron na kayong ugnayan sa mga LGU. Gaano karaming mga LGU na po nag-commit na sila po ibibili sa NFA ng bigas? Ganito po, no? Sa base sa pagpupulong ng Department of Agriculture with the Metro Manila Council, mukhang lahat po sila ay interesado. Pero nonetheless, kami po sa NFA ay susulat. In fact, kahapon, pina-finalize yung sulat sa lahat ng mga LGUs para mag-signify po ng intention. Siyempre po, iba-ibang LGU, iba-iba ang estado. Ika nga, may pondo ba kami dito, na pambili ng bigas, etc. So, minarapat lang po namin upon the directive din ng Secretary Kiko na isulatan na namin para at least alam namin yung kahandaan nila or yung willingness nila to participate dito sa programa natin. So, kung hindi man po nailabas kahapon yung sulat, malamang bukas po yan, out na po yan, and then we will get their feedback. Ano po ito, no? Hindi lamang NCR, kundi selected cities na alam namin na alam ng departamento na medyo mataas ang presyo ng bigas. Pero sa Metro Manila po, gaano karami na po? Nakaka 100% na ba tayo sa mga LGU yung commitment po nila tungkol dito, Administrator? Yung sulat po natin, aalamin pa po natin yung feedback nila. Pero based doon po sa meeting nga po ni DA, mukhang lahat po sila interesado. Mabuti po, kasi dito naman talaga po ramdam natin eh. Pero may mga lugar din daw Tama po sa... po yun. Opo, may mga lugar din daw po sa Laguna, at saka sa Occidental, saka Oriental Mindoro, pati sa Cebu, ano po? Tama ba yon? Tama po yun. Tama po yung mga nabanggit ninyo. Tama po yung information na yun. Gusto kong gawing example yung sa Mindoro, no? Kasi napakarami nating tax doon. And ang reklamo nga ng mga magsasaka natin doon, sir, paano nyo ilabas ang stocks ninyo? Mag-aanihan na, wala po kami paglagyan ng bodega. So, isa po yan sa mga classic example na kung saan doon magre-release po tayo para at least maibsan ng presyo and at the same time, ma-decongest yung ating mga bodega. Opo. Ang tanong ko po, ito pong 36 sa LGU at saka 38 sa publiko, sa Metro Manila lang po ba ito? Magkakaiba-iba pa tayo dahil siyempre po sa probinsya iba naman po yata ang sitwasyon. Ito rin po ba, it applies to all itong rate na ito, Administrator? It will apply to all po. Hindi po iba-iba ang magiging presyo. Kanya nga po ang unang salbo, doon po sa matataas talaga ang presyo ng bigas para doon po mas ramdam na ramdam yung magiging pagbabago ng presyo pag doon po kami pumasok. Opo. Pare-pareho po yan sa buong Pilipinas. Pag nilabas nyo po ito sa next week na, tawagin natin next week, February na po kasi next week eh. Hindi ba mag-aabot yung, kasi yung inaalala nyo, yung pagpasok naman ng anihan po, hindi mag-aabot ito sa kayong anihan? Posibleng mag-abot po, pero inaasahan namin na makapaglabas na kami bago pa po pumasok itong anihan. Ang tansya po namin, ang anihan, ang medyo magiging bulto ng anihan, late February. Tapos magpipik yan ng March, April. So, tingin po namin, pag yan ay nadeklara ng let's say first week of February, ay marami na pong ma-unload na bigas from our bodega. And timing po yan. Maganda pong flow yan. Paglabas ng February, by late February, pasok ang palay, labas uli ang bigas hanggang sa, yun na po, pro-roll na po yan. So, tingin po natin, sakto-sakto po yan. Opo. Meron daw posibilidad na magkaroon pa kayo ng second wave o panibagong deklarasyon ng Food Security Emergency, Administrator. Yun po ay hindi pa ako na-inform tungkol po dyan. Pero ang akin po, katulad po ng sinasabi natin ng nakaraan, kailangan po talagang merong regular na outflow ng bigas ang NFA para po hindi tayo natatagalan ng stock natin sa bodega for healthy buffer stock management po. Opo. So kung meron man po yung second wave, maganda po yan. Opo. Ayos yan. Okay. Sige po. Opo. Yun lang po. At sana dumami pa po. Kasi yung mga text na tatanggap po namin dito, hindi lang naman sa binanggit natin lugar. Metro Manila, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Cebu, Laguna. Marami po dito nagtitext. Kahit sa Mindanao. Problema din nila yung mataas na presyo ng bigas po, Administrator. Opo. Opo.
meron pong mga lugar sa Mindanao na kasama po sa unang mabibigyan. At in fact, lahat po ng NFA ngayon, ng direktiba natin sa ating mga regional managers ay maganda sa lahat, sa buong Pilipinas. Hindi lamang po doon sa unang magsasali dito sa food security emergency na ito, no? Kundi lahat ng bodega natin ay pinapahanda po natin. Opo, sige po. Administrator, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin po at maraming salamat sa pagkakataon. Si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority.